Sa loob ng 2 buwan, kumita ko ng 145,000 dito sa bundok. Paano ko nga ba ginawa ito? Isang panibagong araw, isang panibagong pakipagsapalaran dito sa ating mini farm. Ngayong araw po ay tayo ay nagpapakawit. Magkulukad ho ngayon. Kaya puntahan natin ang mga gumagamit ng mga harabas. Ano? Ayan. Ang git ko dito ay native na native, kawayan pa oh. Ayan. Ang halaman. So lalabas na tayo at dito na mga nangawit. Ito. Kaya nakapag-umpisa na sila. Awit nila yan. Ang tawag nga dyan, pang-ipon na. Pero wala ibang tawag kundi pang-ipon lang. Pang-ipon lang. Ang pang-ipon. Kasi ito na. Yo. Dalawang mga ngawit ngayon. Ngayon wala akong narinig pa. So wala mga ngawit. Dito tayo sa malilayo. Baka tayo tamaan. Taas eh. So yan pa isang mga ngawit. Oh, isang suklot, isang galahan, tawagin. 200 na. Oh, ay ito'y kimi 10. Ay wala. Ay kwarta, malinaw. Kang ay kwartang linaw aray. Oh. Nagtutuwid pa ng suklot. Yung apoy. Pag-iisibay po. Pag-iisibay ko yun o. Hoy! Ciao! Similay! Para ka po be! May adabuhin ng bayo ko oh. Ay halo eh. Ay, tilos? Oo. Yan oh. Bayo ko. Yan, kinakain nyo ba yan ganyan? Oo. Ito yung klase oh. Oo. Diba ang balat? Ito kinakain talaga to. Bilog. Damay na yan. Yan oh. Sauce, sarap niyang adobuhin. Sagata, naglalangis-langis. Oh. Mabilis yung pang-ipon nila. May tulis na yan oh. Ito yung pangunahing hanap buhay ng mga tao rin eh. Ayan, pag susuklot, nagdudugtong oh. Ang haba. Kaya kahit anong taas ng nyog, kaya nilang sungkitin. Oh, dami oh. So, sa kalat na yun, dumukuha sa baba. Tagilid yun eh.
Yun. Puno no nyan. Betulan no. Patong nyan no. Kamay pa. Ayan, nagkakape muna, nagkakape. Nangawi pa sila dito. Nakalat panyog. Talsik yung tinapay na kinakain. Merinda Skyflex, saka kape, saka gatas. Dosi buo. Po, nanti ko kinuha. Baka magalitan. Kinuha ko yung bangkaw plan. Saan? Bago ito, pumunta. Ah. Okay. Ayan, naluto na natin yung ating tokwa na may itlog at may chicharon. So ito po yung luto natin na tokwa na may chicharon at itlog. Ayan. Siyempre, ginisa muna natin yan. Pinirito muna natin yung tokwa. Pag napirito natin, saka hiwain. Pag nahiwa na, lalagay uli sa bawang sibuyas, tapos luya, may paminta na yan, tapos mix natin, tapos ilagay naman natin yung prito natin na itlog, hiwain muna bago ilagay, then saka yung dinurog natin na chicharon baboy,
At syempre, luluto tayo sa kalan. Dahil meron tayong luto sinalang sinaing, dito tayo. Ayan. Magluto na rin ako dito ng nagiiwan ako ng puset. Ayan o, puset. Lagyan ko ng papaya, saka malunggay. Siyempre may ano yan, may bawang, sibuyas, paminta, luya. Yan ilagay ko dyan. At ginataan natin yan, di ba? Yan, gatapo yan, ginataan. Para masarap ang ating pananghalian ng ating mga maglulukan. Simpleng ulam pero masustansya. Okay. Tayo magbaap ng niyog habang mainit. Matutuyo rin yan. Tapos may gagatang mo pa, oh. Ay di husa. Ito nakataob lamang ngayong ibabaw. Yan. Para pag angat ng usok ng init ay nakasalo ito. Kaya ganyan siya. Ayan. Tama na yung kapal na yan. Taas na yun, oh. Taas na po yan, oh. Hanggang hita ko na. So, dito. So yan ang taas niya. At pag hindi na pwedeng mas taasan pa kasi mas luto na yung ilalim, hilaw na hilaw pa ibabaw. Kaya okay na yung taas na yan. Yan, sumobra doon. So yung saplang na yan ay kulang 3,000 na buo. So may hakutin pa, may papahila pa. So dito naman yan gagatungan. Ang gagatong dyan ay kahoy na tuyo, mga bunot, yung palapa ay dahon ng nyog, no? Para yan ang paunang panggatong para maglingas agad siya na mabilis. Tapos saka patungan siya ng bunot. Ayan. Pampasin nyo, lalagyan mo ng apoy. Lalagyan yan dyan. Ilalim. Ang paggagatong nito ay babantayan mabuti dahil yung bukitin niya, yung binakabutas na yan, ay kapag napalakas, maabot doon sa karali, yung pinakasahig ng saplangan ng kupra. Yan, lalagyan na ng mga ano yan, mga bunot para hindi siya masyadong mataas yung lingas. Ang papaluto naman dyan ay yung init niya. Kaya yan ay gagatungan hanggang 6 na oras. Maximum na yung 6 na oras. Katapos noon, papalamigin mga hanggang 1 hour to 2 hours bago hanguin. Para hindi masyadong mainit kapag pumasok dyan sa karali ay hindi masyadong mainit. Ayan. 11:35 ginatungan. So ngayon ay 5:35. Yan ang luto. Ito yung pinakaibabaw, oh. Yan, ito yung luto na, oh. Dahil maganda yung pagkakagatong, maganda yung apoy. Kaya yan, oh, ito ninyo. Luto na ito. Kung may hilaw man, ay tutostahin ulit. Luluto ito ng panibago. Pero dahil marami naman tuyo ng nyog at walang masyadong malambot yung mura ng nyog, maramang malami itong luto. Kaya iniwata na. Mata na yung bukite. Tawag dito bukite, yung gatungan. Ano? Baga na lang siya. Okay na yan. Hanggang mamaya na yan. Kasi tinanggal na yung tinanggal na yung mga bunot.
Pinakloban para pag gatong uli bukas, kasi may sasalang pa ulit, hindi basa yung bunot. Ayan, kita nyo. Nilagyan din ng kahoy para sa ganun ay tuloy-tuloy ang pagluluto niya kahit bago lang. Dahil malamig na, yan, hinango na nga para malagyan natin sa bilang tabi sa ibang lagayan para matigkal. Dahil pagkatapos na mahango yung lahat, sasalangan ulit kung may pansalang pa. Kaya inaalis yan sa karali para matanggal natin sa bao. So ngayon tayo mag-umpisa magtigkal, maaga pa, mga 5 AM. Ayan, may ilaw pa tayo nagamit. Ayan. Para matapos natin ito kasi mamaya pa sila pero pa nakasalang. So titikal na una na nagatungan. So mag-umpisa na tayo habang wala pa sila. So, makakatulong natin. So ang gamit natin na ito, tigkalan. Yan, may upuan. So napakaganda itong gamitin dahil nakaupo lang tayo at paikot lang tayo ng paikot ang ano nyug. Ganito, ikot lang natin ganyan. Tapos yan, ikot ulit. Itong gamit nito pang kanan, kaya nakatagilid siya sa kanan. Yan. Nakaganyan tagilid, nakaganyan siya Pag ginawa natin, hindi natin ito. Linis. Malakas ang ulan, kaya yan, medyo maingay, kaya pag bagsak ng ulan sa iro, tumutunog. Ito ang ginawa nila ngayon. May luto na, may nakasalang pa, at may isasalang pa. So may hahakutin pa rin. So ito yung pakopara natin ngayon. Kaya masarap ditong mamuhay sa bundok kapag may sarili kang taniman. Lalo kung niyugan, every 45 days hanggang 2 months pwede po tayo mag-harvest sa niyog. Dahil kapag bumubunga na nyog, tuloy-tuloy po yan. At dito naman sa amin, yung lupa ay hindi pa masyadong gastado, hindi pa mahina ang lupa. Kahit hindi kami nag-aabono, ay makikita naman ninyo yung niyog. Madami ang bunga. So yun po, dahil maganda ang lupa, kaya siyempre may time din na madami yung ani. Para ka na rin may ito, may regular na trabaho kasi every 45 days magkaani tayo. Siyempre kapag nag-ani tayo, lalo kung mahal ang kopra, meron tayong may pambenta, at kung marami, medyo marami ang income. So dito sa pagsasaka, lalo kung kayo ay mayroong munting sakahan o mini farm, ay napakaganda nitong paniwala, lalo kung ikaw ay galing sa pagtatrabaho at nagretiro ka na, nakabili ka ng isang farm lot na gaya ng niyugan o yung taniman ng mga gulay, palay, sagingan o any kind na mga prutas na po pwede natin pakakitaan. Ganito ating ang magandang buhay, ang talagang pagsasaka, walang gutom dahil sipag, tiyaga, at siyempre mahaba yung pasensya, kaunting pag-aantay sa ating mga tanim, kasi kalimitan sa mais mga mahigit 2 months pwede nang makaharvest. Sa gulay ganun din, sa nyug naman every 45 days, pero matagal to bago mumunga, siguro mga 7 years. Kapag malusog ang nyug, merong wala pang 7 years mabunga na So
So itong pagtatanim ng luya, yan, mga 11 months bago mahintay din. So yung gabi, ganun din, 8 months din. Lube, tumatagal din siya na matatagal. Ang mas madadali lamang gaya ng mga mais, palay, ano pa nga ba? Yung mga gulay. Yan, mga gulay, madadali lang yan. Yung mga pechay. So, gano'n na ginagawa lang natin dito. At kapag kain natin ng oras pa ay nagtatanim pa tayo ng iba. Lasang mga pet bottle, yung mga plastic bottle natin. Tinaman din natin ng gulay yan. Sa tabi ng bahay. Kasi para makaiwas tayo sa mga kumakain ng mga manok. Siyempre hindi natin maiwasan. May alaga tayong manok. Pag napabayaan natin, hindi tayo magaan eh. Kaya ginagawa ko, inahangir ko na lang yung mga plastic bottle para papakinabangan ko yung mga tanim kong kamatis, talong. Ayan. Kapag hindi ako nakaka-option, pupunta pa ako sa taniman, malayo-layo din naman dito. Kaya yun ang ginagawa ko. Kapag may time ako, kaya ng mga pipino, yan. Pwede tanim sa mga timba. So, ayun, na po ay ako'y nakapagbahagi na naman sa inyo at makapag-inspire sa inyo ng buhay ng isang magsasaka. Sa katawan ng nyug, yan, ginagamit sa napalagari, ginagawang bahay, ginagawang sa mga kubo, mga ganyan. Ang dahon ng nyug, pwedeng pangbubong, yung tingting, ginagawang walis, yung bunot, ginagatong, ginagawang mga salaset, ginagawang panghalo sa mga sa lupa, ginagawang cockpit, yan, para sa mga halaman. So halos lahat sa niyog na mapakinabangan. Yung baon nito, katunayan, inuuling namin. At malaki din ang potential na income sa bao. Ay po ngayon, ang kilo ng uling dito sa amin sa bundok ay 35 per kilo. So yung isang drum, kapag tayo nakaano dyan, mga 700 na kabuo na nyug yan, ang isang drum ay naabot ng hindi pala, dahil 240, mga 80 kilos ang na uling. So kung times 35, diba, extra income din. So ganun po, yung ginagawa lang namin dito na ibinabahagi namin sa inyo para patuloy kayong ma-inspire sa aming mga ginagawa dito sa bundok. At hindi ito kailangan ang marami kang pera o kailangan mong magbumili ng mga kakainin mo, ng iyong mga lulutuin. Dahil dito mismo sa tabi ng bahay, pag masipag ka lang, makikita mo na yan, mga tanim na ng gulay. Bakod ko lang yan, nandiyan ang ube, sibatse, kibal, talong. Ayan, talbos ng kamote, gabi. Andyan na may alaga na rin akong honeybee, ube, kalamansi, tanglad, guyabano, sili. Yan, mga talong natin may bunga. Papaya. So wala ka nang hanapin pa. Kung gusto natin magtinola, may alaga tayong manok. Ayan. Andyan din. So di ba, ang sarap ng pakiramdam kapag yan, lahat ng ating pinaghirapan napapakinabangan na natin ngayon. Ganon ang buhay dito sa probinsya. Ayan, may okra pa pala, may okra. Ayan. So ito yung masarap din na gulay, yung sibatse or patani So yan ay maaari nating magataan, masama sa karning mga manok, baboy, yan, baka. At yan ang ating mga tanim diyan. Talaga namang nagagandahan bukod diyan. May mga halaman pa tayo namumulaklak. Yan diyan din. So yan ang ating mga tanim dito.
Ngayon pong araw ay paanim na araw na nila pagkokopra. At yan, nagsasako na sila. At pagkatapos niyan, pwede nating ipabenta. Ayan, dahil po sa na-pick up na yung ating kopra at yung ating uling, ay ito na pinaka exciting na part ng pagkokopra, itong pagbubukid natin, pagsasaka. Ayan, dahil ang gross income namin ay umabot ng 145,000. So tatanggalin lahat yung mga expenses gaya nung yung sa pagkain, libre ko na yon sa mga magtatrabaho. Matatanggalin na yung sa pahila, yung ginagamit yung kariton, kalabaw, tapos yung sa trabaho, kasi yung tabas sa kanila na yon sa 40%, yung 60% sa akin, yung 40% sa kanila. At kaya kung sa computation ay natanggal na yung mga gastos, so nagkapera siya ng 145,000. So natanggal na nga doon ng mga expenses, kaya ang natira sa akin sa 60 ay 87,000 at sa mga magkokopra ay mahigit 55,000. So yun po. At ang sa uling ko naman ay natimbang na rin, at ang nagkatimbang siya ng 542 kilos times sa 35, so mahigit 18,000 yung total ng pagbenta sa uling na bao. So doon naman sa kopra, nakalimutan ko nga pala, 2 tulinada at kalahati, 2.5 tons mahigit. Kaya po nagkapera ng 145,000 kasi ang price ng kopra ay 57 per kilo. Dati po ay 60 plus hanggang 70, ngayon bumaba. Kaya salamat pa rin sa Diyos at medyo okay pa rin yung price na yon para sa magtatrabaho at sa amin na rin. Kaya hindi siya madaling kitain yung ganong kalaking halaga, dahil talagang paghihirapan at matagal iintayin yung pagbunga, lalo pagka mula sa pagtanim, maghintay ka ng 7 taon. Katapos noon mamumunga siya, at pag nakapamunga yan, hihintay ka para uli ng 2 buwan, 45 days hanggang 2 months. Yun ang maximum, hanggang 2 months. Kasi pagka lumampas pa sa 2 months, maghuhulog na yung niyog at tutubuan yon. So gagaan naman yung kopra. Kaya hanggang 2 months lang ang pinakamatagal dapat. Ngayon, so nakakatuwa dahil bukod sa kopra ay yung uling ay napapagkitaan na rin. Kumbaga dagdag kita na rin sa atin dito sa bundok para dumagdag naman yung ating income. So ito, papakita ko sa inyo, kaya hindi ito para pagyabang sa inyo o pagmalaki, dahil ito ay yung buong katotohanan lamang na kapag tayo nagpagod, nagsipag, nagtiyaga dito sa bundok, at kapag kayo ay may sariling anihan, may taniman, gaya ng niyugan, tsak na kayo ay may pag-aanihan, gaya nito. So yan, ito yung pera na natanggap ko. Bali itong sa akin, sa kopra at sa uling ay 105,000. So ito po yung ganang sa akin na net na po yun.
Kaya yun po, maraming pasalamat. Thank you Lord sa biyaya pinagkaloob sa amin, sa palakasan din, at patuloy mo kaming iniingatan. Salamat po sa mga biyayang dumating po sa aming buhay. Kung gusto niyo yung video na ito, like, subscribe, and click the ring. Click the notification bell or Yeah. bell icon, ba? Yeah. 2 times para ma-notify po kayo Yes. sa mga susunod namin gagawin na videos. Thank you. Bye! Bye-bye.